Kung clinic mo naman yung video na to, tingin ko alam mo na laptop review ang gagawin natin ngayon. Kaya kung isa kang estudyante na magba-back to school, or trabahador, or office worker na mag-work from home, lalong-lalo na rainy season ngayon, yung ire-review nating laptop is somewhat special. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung bago ka lang sa channel na ito at first time mong makita kami or mapanood tong video na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi nagre-release kami ng mga ganitong klaseng review from time to time. Hindi ko pa masasabi kung kailan kami ka-consistent kasi kakabalik ko lang rin. Para sa mga matatagal lang nanonood dyan, maraming salamat sa pagbabalik. Pero ngayon, meron nga tayong Asus VivoBook S na laptop na titignan dito. So gusto ko lang rin magpasalamat kay Asus para sa pagpapahiram ng laptop na ito para ma-feature natin para sa inyo. At kung naghahanap ka rin ng ibang laptops na pwede naming i-review in the future, huwag mo kalimutan mag-comment dyan sa comment section down below. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa para sa price nitong product na ito. May SRP to na 65,995 pesos or almost 66,000 pesos. Pero ngayon, hirap ako makakita nito sa mga resellers or distributors natin online. Nakikita ko around 78,000 siya binibenta ngayon. Kaya kung makahanap kayo ng SRP nito, kunin nyo na agad. Para naman sa specifications, lalabas na ngayon yan sa inyong screen at i-pause nyo na lang yung video kung gusto nyo siyang makita ng mas maigi. Pero basically, meron tayong Intel na 8 cores, 8 thread na processor, 16 gigs of RAM, 16-inch na OLED display na meron 300 nits of brightness at meron daw 95% DCI-P3 na color accuracy. Iti-test natin yan mamaya. Meron naman tong weight o bigat na 1.7 kilograms at thickness na 1.79 centimeters. So, ibig sabihin, very low profile yung laptop na to. Pwede mo siyang bit-bitin sa iba't ibang workstation kung papalit-palit ka ng lugar na pinagtatrabahuan or isa kang estudyante na lagi mong bit-bit yung laptop mo sa inyong bag. So, hindi ka masyado mabibigatan or ma-hassle dito sa laptop na ito. So, ano pa hinihintay natin? I-unbox na natin itong laptop na ito. Hindi ko pa nakikita yung nasa loob niya. So, simulan na natin. May mga ibang stores si Asus na kapag binili niyo itong laptop na ito, may kasamang bag. Pero yung i-unbox ko ngayon is kung ano lang yung mga kasamang items kapag binili niyo siya. So, ito, kasama ng box, is pwede nyo daw gawing laptop stand. Very eco-friendly. Anyway, yan yung makikita nyo kapag binuksan nyo to. Makikita nyo na kagad yung mismong laptop. So, tanggalin natin siya. At itabi natin dito. Fair weight, hindi magaan, hindi mabigat, sakto lang. Pwedeng-pwede na sa mga estudyante natin dyan or office workers. Meron tayo ditong service pamphlet nila kung saan makikita mo kung ano yung mga sakop ng warranty nyo at mga services na pwede nilang i-offer kapag bumili ka ng laptop. Next naman na documentation na meron tayo is yung kanyang warranty form. Next naman is yung ating user guide kung saan makikita nyo yung mga details about sa laptop na ito. So, meron tayong dalawang compartment dito. Unahin muna natin to. Okay, maliit lang yung kanyang charging brick. So, hindi kayo mahihirapan. Isa tong 68 watts charger brick. Ito yung pa-plug nyo sa wall at directly na to papunta sa inyong laptop. Isa tong Type-C na plug. So, hindi siya divided into two parts. So, ito na talaga yung mismong charger nyo. May mga ibang charger kasi na, syempre, hiwalay pa yung saksakan, hiwalay pa yung papunta sa laptop. Pero yon, isa na lang siya. So, wala na tayong ibang kasamang items kapag binili nyo ang product na ito. So, pumunta na tayo sa mismong laptop. So, ito na yung Asus VivoBook S 16-inch version. So, makikita nyo sa kamay ko, meron tayong matte gray finish. Almost magmumukha na siyang gunmetal kung medyo dark siya ng onti at gustong-gusto ko yung ganitong klaseng kulay pagdating sa laptop kasi very sleek, very professional tignan. Especially pag makikita nyo yung Asus VivoBook na logo dito sa likod ng ating screen. Very low profile lang siya. So, hindi siya sumisigaw na, Asus laptop ako! Pagdating naman sa ating I/O ports, unahin natin dito sa gilid na ito, meron tayong Type-C port, HDMI port, USB Type-A port, another USB Type-C port, at 3.5mm jack para sa ating headphones or microphones. Para naman sa kabilang side,
Meron lang tayong additional USB Type-A port dito at yung ating LED indicators para sa power and hard drive activity. May kita nyo rin na dito sa ilalim, meron tayong additional holes para sa ventilation. Makakatulong siya aside dito sa ventilation shaft na meron tayo sa taas. Meron rin tong dalawang mahabang rubber feet at isang rubber feet sa gitna para hindi mag-slip yung laptop nyo pag nakalagay siya sa isang hard surface. At meron tayong speaker holes sa magkabilang side niya sa ilalim. Pagbukas naman ng laptop, makikita natin yung ating screen at sa taas ng screen is yung ating webcam. Meron rin tong privacy shutter or physical shutter na pwede nyo siyang isara or bukas kung ayaw nyo gamitin yung webcam nyo. So, hindi nyo na kailangan gawin yung magti-tape pa kayo sa webcam para ma-ensure yung inyong privacy. Sa baba naman nun, meron tayong Asus logo at yung ating keyboard is a full layout keyboard na may numpad sa gilid. At yung na-mention ko nga kanina na merong integrated AI itong laptop na ito, makikita nyo sa keyboard, meron na rin siyang Microsoft Copilot na button dito sa baba. So yan yung parang pangtawag nyo kay Copilot or yung parang pang Hey Siri nyo na button. Dito naman sa baba ng keyboard, makikita natin na meron tayong medyo malaking area for the touchpad at meron na rin siyang mga signs or parang instructions kung ano yung mga smart gestures na pwede nyong gawin dito sa touchpad na to. Like yung sa volume, dito daw sa gilid, taas baba, brightness dito sa kabilang gilid, settings, at yung pag next and forward nung or backwards or forward ng mga songs na pinakikinggan nyo. So meron siyang smart gesture na built-in sa kanyang touchpad. Para naman buksan ang laptop na ito, kailangan mo siyang i-unscrew gamit ang isang star security screw at meron tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 screws na kailangan nyo tanggalin bago nyo siya hilain. Take note na iba yung size ng kanyang screw pagdating dun sa babang part ng chassis, kaya make sure na gagamitin nyo yung tamang screw kapag ibabalik nyo na siya. So, ito na yung internals or yung loob ng chassis natin kapag nabuksan para sa Asus VivoBook S16. Unang-unang makikita natin dito is yung kanyang 70-watt-hour battery na rated up to 25 hours na use. Matetest rin natin yan mamaya. Sa magkabilang gilid niya, nandito ang kanyang Dolby Atmos speakers. Dito nyo naman makikita yung ating storage which is isang M.2 SSD, ang ating Wi-Fi chip na M.2 din, at yung ating additional slot para sa isang DDR5 SODIMM memory. May kita nyo meron tong tape or thermal tape. So wag nyo itong tatanggalin para at least may added cooling itong slot na ito kung paglalagyan nyo siya ng additional na memory. And lastly, may kita natin dito yung ating cooling system para sa laptop na ito. Meron siyang one fin papunta sa ating brushless motor na fan. So, ibig sabihin nito is wag nyo na lang siguro siyang i-put on high load most of your usage kasi baka mag-overheat tong laptop na ito. Pero i-advise ko, since one fin lang yan guys, at medyo manipis pa itong laptop na ito, gumamit rin kayo ng mga external na laptop fans or laptop cooler. So, yan na yung ating unboxing and overview para sa Asus VivoBook S16. So, pumunta na tayo ngayon sa ating benchmarks. Para sa ating benchmark natin tong laptop na to sa multiple test. Meron tayong game benchmarks, sound test, color test ng ating screen or yung ating panel, webcam test, AI test, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung Copilot PC Plus feature nito. And lastly, yung ating 3D or productivity test para naman sa mga nagti-3D render or mga creatives natin na planong bumili nitong laptop na ito. So pumunta muna tayo sa ating sound test or speaker test. So yan yung ating sound test. Pumunta naman tayo sa ating webcam test. So, ito yung webcam test natin para sa Asus VivoBook S16 at naririnig nyo na rin yung recording niya gamit yung mic ng laptop na ito. So, ngayon medyo naka-studio setup tayo. May ilaw na nakatutok. Pero kung dadating tayo sa isang parang normal or yung parang lagging workspace or parang work scenario na walang studio light, so patayin natin. So, ganito ang quality ng laptop niya. So, meron lang is yung ilaw ng
nung kwarto nyo or kung may bintana man na nagsashine yung araw sa inyo is ganito yung magiging quality niya. Ito yung noise na nakikita nyo sa mukha ko at ganito yung itsura nung webcam. So full HD dito, which means 1080p yung ina-output niyang video kung magre-record kayo. And pwede nyo i-apply yung mga AI features ni Copilot dito, which is yung portrait blur. Ayan, pinipindot ko lang siya as is. Automatic na yan at mag-a-apply na yan sa Teams nyo, Messenger na video calls, and etc. sa Skype, etc. Meron rin tayong standard blur. Mas blur siya kaysa dun sa portrait blur. Kumbaga, sobrang blur. Ito natural. Ito mas blur ng onte. Tapos meron ring automatic reframing si Copilot. So, ibig sabihin, kapag pinindot ko tong effect na to, sinusundan niya ako. Di ba? Dito, lipat tayo. Para kung may cameraman. Di ba? Yun yung AI feature na meron tong laptop na to. Though medyo yung nga nakita nyo dumidilim minsan, syempre nagko-compensate si camera every time na gumagalaw ako. Pero yun yung automatic framing feature. So yan yung quality and onting apyaw ng AI test natin para sa ating webcam test. So yan yung ating webcam test. Pumunta naman tayo sa ating display test. So benchmark natin tong laptop na to gamit ang SpiderX utility software kung saan titignan natin yung color gamut accuracy niya pati yung kanyang specifications kung accurate ba siya sa ina-advertise na specs. So unang-unang results natin is pagdating sa DCI-P3 which is yung pinakamataas na cinema grade or wide color gamut pagdating sa mga display or panel. Ang advertise nila dito is 95% pero ang nakuha natin sa ating result is 97% DCI-P3. Ibig sabihin mas mataas pa siya and pwede to sa mga nag-graphic artist, content creator or anything or anyone na kailangan ng monitor or panel na color accurate para sa kanilang mga work. Pagdating naman sa Adobe RGB, meron tayong 90% at 100% naman para sa RGB color gamut. Pagdating naman sa gamma, pasok naman siya at walang deviations. Yung 2.2 gamma is 2.2 solid siya. Pagdating naman sa screen brightness ng panel na ito, nakakuha tayo ng 287 nits sa ating SpiderX result. Pero yung advertise nito is around 300 nits. So medyo nabitin lang tayo ng onte pagdating sa kanyang brightness. So yan yung ating panel test or screen test. Pumunta naman tayo sa ating game benchmarks. Para sa mga games na benchmark natin, unang-una Witcher 3 Wild Hunt. So happy ako na binalikan ko tong game na to kasi may upcoming DLC siya. Nakaka-announce lang ni CD Projekt Red. Next naman is Cyberpunk 2077 at isang esport title which is Valorant. So para sa gaming benchmark natin, lahat ng benchmark natin is on 1080p and of course nakasaksak yung laptop natin sa kanyang power brick or adapter para ma-utilize natin yung kanyang full performance. Sinet ko rin yung fan setting niya to best performance para hindi tayo mag-overheat or mag-thermal throttle habang bine-benchmark yung mga games dito sa laptop na ito. Kasi again, hindi naman talaga to gaming laptop, isa tong productivity or parang semi-office laptop. So para sa Witcher 3, meron tayong naka-enable na Intel XeSS Super Sampling na nakaset into performance mode at lahat ng setting is naka-medium settings. So meron tayong average na 31.6 FPS at 1% low na 24.9 FPS. So para sa game na to, hindi tayo nakaabot ng above 60 FPS at medyo nahihirapan rin siya, nagkakaroon siya ng stuttering kaya yung 1% low rin natin is medyo mababa and noticeable rin yung drop frames kapag nilalaro nyo itong game na to. So kung maglalaro ka ng Witcher 3 or any title na medyo intensive on both CPU and GPU, especially wala tong GPU dahil integrated GPU lang yung meron para sa laptop na ito, is babaan nyo na lang yung settings to low or pwede kayo siguro mag 720p. Pagdating naman sa Cyberpunk, naka XeSS ulit tayo dito on Ultra performance. Tapos naka-enable rin yung frame generation ni XeSS Intel. So meron tayong high settings dito. Nakakuha tayo ng average na 63.3 FPS. 1% low naman na 47.1 FPS.
Sobrang laking tulong nung AI capability nitong laptop na to, especially yung NPU chip niya, kasi na-enable natin yung frame gen feature ni Intel and nakaabot tayo ng above 60 FPS para sa Cyberpunk 6077. Although, kahit nakaabot tayo ng above 60, noticeable din para sa game na to yung stuttering and frame drops dahil meron tayong 1% low na 47.1 FPS. So, same suggestion sa Witcher 3. Ibaba nyo na lang settings to medium or low. Tapos, of course, utilize the XeSS feature ni Intel para mas marami pa kayong frames na makuha sa mga ganitong klaseng games. Pagdating naman sa Valorant, which is yung katangi-tanging esport title games na benchmark natin para sa laptop na ito, on low settings, nakakuha tayo ng 309 FPS on average at 1% low naman na 246 FPS. So tingin ko pag mga esport title games, kayang-kaya naman itong laptop na ito, mapa CS, Valorant, Dota 2, and etc. So yan yung ating gaming benchmark. So pumunta naman tayo sa ating 3D productivity test. Ang tinest natin dito sa laptop na ito is yung Open Data Blender benchmark kung saan nag-simulate tayo ng 3D rendering software. So para sa results na nakuha natin, meron tayong CPU score na 138.82 at sa GPU naman is 289.41. So lalabas na ngayon sa screen nyo yung comparison versus sa mga ibang CPU at GPU na pwedeng kahilera nitong laptop na ito. So mapapansin nyo, based on its performance sa 3D or productivity benchmarks natin, almost katapat niya pagdating sa CPU is si Ryzen 5 3600, which is isang 3rd gen Ryzen processor, at si Intel 420H, which is isang mobile CPU din na 13th gen ni Intel. Pagdating naman sa GPU, based sa integrated graphics performance niya, meron tayong katapat na GTX 1050 Ti at RX 5500. So mga around ganong range yung performance ng GPU niya or yung integrated graphics niya para sa laptop na ito. So at least may idea kayo kung ano yung mga pwede nyong gawin at hindi pwede pagdating sa Asus VivoBook S16. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating AI test or yung kanyang Copilot Plus PC feature na integrated nga dito sa laptop na ito once na binili nyo. So para sa mga hindi familiar sa NPU or Neural Processing Unit, sa mga laptop na tulad nito ni Asus VivoBook S16 is para lang siyang accelerator ng mga AI prompts or AI task na pwede nyong gawin dito sa laptop. Ibig sabihin, kailangan nyo pa rin ng internet, hindi to mag-work fully offline, pero may mga features rin tayo na nakakatulong yung ating NPU para mas mapabilis yung processing ng ating mga AI task. So, ibig sabihin, kung magtatanong ka kay Copilot or may papagawa ka kay Copilot, medyo tumutulong din yung CPU mo at hindi siya solely umaasa dun sa cloud or kung saan man siya kumukuha ng data. So, unang-unang papakita ko sa inyo is yung image generation. Pag binuksan nyo yung Photos or yung Photo app ng Windows nyo is makikita nyo meron dyang image generation kung saan pwede kayong mag-type ng mga image na gusto nyo i-generate. Though hindi siya sobrang accurate, pwede siya sa mga presentations or mga assignments na gagawin nyo. Pero tingin ko creativity-wise, like kung gagamitin nyo siya for film or production, hindi siya ganun ka-usable. So, very basic AI image generation lang yung feature para dito. And makikita nyo rin yung NPU niya is gumagalaw kada nag-generate tayo ng bagong image. Isa pang additional feature na meron sa mga Copilot Plus PC is pag inopen nyo yung Paint or yung Paint app sa Windows nyo is pwede kayong mag-erase ng background magically. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan ng Photoshop or pumunta online para mag-erase ng background dun sa mga image na meron kayo kasi meron na sa Paint. So, grabe, parang dati nung Windows XP or Windows Vista, parang sobrang limited ng Paint. Pero akalain mo ngayon, 2026, ang dami ng features ng Paint ngayon. Aside from that, meron din siyang Magic Erase. Kung mag-erase kayo ng mga subjects na ayaw nyo dun sa photos, pwede nyo rin gawin sa Paint yon. Lastly, another Paint na feature is yung kanyang co-create. Yung parang magdo-drawing ka sa gilid, tapos i-describe mo dun sa kanyang window or parang panel kung ano yung dinodrawing mo at tutulungan ka nung AI kung ano yung dinodrawing mo. So kung pangit ka mag-drawing, parang siya yung nag-i-improve ng drawing mo. Aside from that, yung snipping tool or yung screenshot ng mga Windows Copilot PC is pwede nang mag-copy-paste ng text na parang nangyari dun sa mga Apple phones na kahit picture lang siya, pwede mong i-copy-paste
yung text. So, pwede na rin siya sa Windows. At pwede mo rin i-summarize yung mga text na nakikita mo sa photo at itatanong mo siya dun sa Copilot feature mo. Meron din siyang live captions kung nanonood ka ng mga movies na hindi English at gusto mo siyang nagta-translate or para may subtitle na English, pwede mong enable tong feature na to sa inyong laptop. Gagana rin to sa mga video calls, kaya kung may kausap kang foreigner na hindi mo maintindihan yung sinasabi, pwede mo rin gamitin to. So yan yung mabilis na pahapyaw sa ating mga AI features na meron tong Copilot Plus. Let me know sa comment section down below kung magiging usable to para sa mga work case scenario nyo. And pumunta na tayo sa ating conclusion and pros and cons para sa Asus VivoBook S16. Para sa unang pros is yung ating mga inclusions once na binili mo tong laptop na ito. So hindi lang yung Copilot Plus PC na feature na sinasabi ko, meron rin tong 3 additional freebies kapag binili nyo siya. So una is yung Xbox Game Pass. Meron kayong 3 months I think na pass for Xbox games or Microsoft games na pwede nyo magamit, no? And next is yung Windows Office. Meron ng license yan. Hindi na kayo magli-libre Office or mga ibang Office softwares. And of course, yung Microsoft 365 para sa pag-organize ng Office files nyo. So, kung solely, bibilin mo tong laptop na to for productivity, office work, or student ka, na semi-gamer pati pang study mo is hindi ka naman problema sa mga license. Next naman na nagustuhan ko sa laptop na ito is yung kanyang screen. Though medyo conflicted ako ng una kasi bakit naglagay sila ng OLED screen sa isang laptop na focus on productivity and office use. Tingin ko gusto lang talaga nila haluan ng onting entertainment yung laptop nyo para ma-enjoy nyo siya pagdating sa mga movies or sa mga content na gusto nyong panoorin online. Plus, nakatulong rin to kasi color accurate yung screen niya based nga dun sa benchmarks natin kanina. Ang taas ng kanyang DCI-P3 score which is mostly ginagamit for color reproduction use. Kaya para sa mga hindi pa nakaka-experience ng OLED sa mga laptops nila, magandang entry itong laptop na to para ma-experience yon. And of course, makukuha mo yung benefits niya on a somewhat mid-tier na price para sa isang laptop since yung OLED screen niya is 1080p lang rin or 1920 by 1200. Lastly, for gaming. So, though hindi tayo nakaabot ng above 60 FPS on some gaming titles na AAA, pwede pa rin to sa mga esport titles tulad ng Valorant. And kung magti-AAA gaming ka nga tulad ng sinabi ko kanina, tingin ko mas ma-utilize nyo yung NPU potential or yung Intel CPU na meron na ito kung may mga Intel XeSS features yung mga games na lalaroin nyo. So kung isa-summarize ko yung gaming performance niya, tingin ko is 720p gaming on low to mid settings pagdating sa mga AAA titles. And of course, pwede ka mag 1080p sa mga Valorant, CS2 or Dota 2 or esport title games na lalaroin mo sa laptop na ito. And of course, pwede ka naman rin mag HDMI dito kasi may HDMI port siya kung gusto nyo ng high refresh na monitor na gagamitin for your gaming use. So, pumunta naman tayo sa cons ng product na ito. So, unang-unang hindi ko nagustuhan is yung kanyang touchpad. So, para sa touchpad niya, medyo malaki siya, which is a plus. Pero pagdating sa tactileness or pagpindot sa kanya is medyo hindi ko siya trip. And sobrang mushy niya kapag pinipindot. Though personal preference lang naman yon, baka mailang rin kayo at mag-mouse na lang pagdating sa laptop na ito. Sa I/O ports naman, though sakto siya kasi may dalawang Type-C, dalawang Type-A HDMI port, pati audio jack, though focus nga to for office and productivity. The laptop, sana naglagay rin sila ng SD card or memory card reader para sa laptop na ito since nasa around ganong range price na siya para magkaroon ng ganong klaseng feature. Though again, personal preference lang yan. Pwedeng hindi nyo siya isama sa cons or sa mga kinoconsider nyo pag bibilihin tong laptop na ito. Pero most of all, ang pinaka-last na cons ko para sa product na ito, which is yung naging double-edged sword para sa isang Copilot Plus PC, is yung kanyang AI features. Though nakita nyo nga kanina, hindi naman ganun ka-accurate yung mga AI generative tools na meron tong laptop nito, pero at least nakakatulong siya kung gagamitin nyo siya as reference or parang for presentations lang, pero hindi siya ganun ka-accurate yung AI niya. So, mas maganda pa rin yung mga cloud AI tools, though makakatulong to to accelerate those tasks or yung mga request nyo instead na umaasa lang yung AI sa cloud. So, medyo 50-50 tuloy ako dito pagdating sa feature niya ng AI kasi first,
ang gandang addition niya. Pero second, para sa akin, as a creative also, magagamit ko ba to? Parang hindi. So, para sa ating conclusion, para sa Asus VivoBook S16, based sa mga pros and cons na sinabi ko kanina, marerecommend ko pa rin ba itong laptop na to? Well, na-overweigh naman ng mga pros ko yung mga cons ko dahil mostly personal preference lang yun. Pero kung gagamitin mo siya solely for productivity and office work at hindi ka naman talaga masyado gamer, marerecommend ko tong laptop na ito. Pero when it comes to raw gaming performance or computing performance pagdating sa mga task na hindi AI related, based on sa price niya, feeling ko may mga ibang laptop pa for you. So okay na okay to sa mga students, sa mga workers, or mga light task users na of course nag-utilize din ng AI. Since ang revolution na ng mga ganitong Copilot plus PC ngayon is all about AI. So dyan na natatapos ang ating unboxing and review para sa Asus VivoBook S16. So let me know sa comment section down below, bibili nyo ba itong laptop na ito? At kung hindi, ano yung mga hindi nyo nagustuhan based doon sa mga pinakita ko? Let me know sa comment section down below. And of course, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At kung nag-iisip ka pa ng mga ibang papanoorin, siguro pwede mong tignan to. Yung Philips Smart Lock na nireview natin recently. Kung naghahanap ka ng lock para sa pinto mo, ayan, pwede mong pindutin yan. We're done!